Kung wala ito, lalong mas mataas ang presyo ng langis ngayon. Sa gitna ng digmaan sa Iran, biglang naging napakahirap para sa mga oil tanker na tumawid sa Strait of Hormuz. Dahil dito, bumaba ang supply sa global market at tumaas ang presyo ng petrolyo sa buong mundo. Pero matagal nang alam ng ilang bansa sa Middle East na posible itong mangyari. Isa sa pinakanaghanda sa senaryong ito ay ang Saudi Arabia. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, nag-invest sila sa isang backup plan, isang napakalaking pipeline na tumatawid sa buong Arabian Peninsula, ang East-West Pipeline. Sa halip na ipadala ang langis sa Persian Gulf at dumaan sa Strait of Hormuz, dinadala ng pipeline na ito ang langis mula sa mga oil field ng Saudi sa silangan, tatawid sa disyerto, dadaan malapit sa Riyadh, hanggang makarating sa kanlurang baybayin ng Saudi Arabia sa Red Sea. Doon, sa port ng Yanbu, maaaring ikarga ang langis sa mga tanker at ipadala diretso sa international market. Ibig sabihin, kahit may tension sa Persian Gulf, may paraan pa rin ang Saudi Arabia para makapag-export ng hindi dumadaan sa Strait of Hormuz. Ang pipeline na ito ay kayang magdala ng humigit kumulang 5 milyong bariles ng langis bawat araw. Pero hindi lang Saudi Arabia ang may ganitong alternatibo. Ang United Arab Emirates ay mayroon ding sariling bypass. Mula sa mga oil field malapit sa Abu Dhabi, may pipeline na tumatawid sa buong bansa papunta sa lungsod ng Fujairah. Ang mahalaga sa Fujairah, nasa labas na ito ng Persian Gulf. Ibig sabihin, mula doon, pwedeng maglayag ang mga tanker papunta sa global market nang hindi na kailangang dumaan sa Strait of Hormuz. Ang pipeline na ito ay kayang magpadala ng humigit kumulang 1.5 million barrels bawat araw. Kapag pinagsama, ang dalawang bypass na ito ay nagbibigay ng humigit kumulang 6.5 million barrels bawat araw. Malaking bilang iyon. Pero kung ikukumpara sa normal na 20 milyong bariles na dumadaan sa Strait of Hormuz araw-araw, malinaw na hindi nito kayang palitan ang buong daloy ng langis. Habang nangyayari ito, may isang interesting na sitwasyon sa panig ng Iran. Patuloy pa rin silang naglo-load ng kanilang langis sa isang isla sa Persian Gulf na tinatawag na Kharg Island. Makikita sa satellite images ang mga tanker na halos araw-araw pumipila doon para magkarga ng langis. At simple lang ang dahilan, maaaring banta sa ibang barko ang Iran pero hindi nito sisirain ang sarili nitong mga tanker. Kaya habang maraming barko ang nag-aalinlangan tumawid sa Strait of Hormuz, ang Iranian oil ay patuloy pa ring lumalabas sa global market. At ngayon, 2 linggo mula nang magsimula ang digmaan, nakakapag-export pa rin ang Iran ng halos kaparehong dami ng langis tulad ng dati. Pero para sa ibang bansa sa Gulf, mas komplikado ang sitwasyon. Ang mga pipeline ng Saudi Arabia at UAE ay nagbibigay ng konting ginhawa sa oil market, parang emergency exit para hindi tuluyang tumigil ang supply. Pero hindi nila kayang palitan ang papel ng Strait of Hormuz. At hanggat nananatiling mapanganib ang kipot na ito, patuloy na magiging nerbiyoso ang global oil market. Dahil minsan, isang makitid na bahagi lang ng dagat ang kayang magpagalaw sa presyo ng enerhiya ng buong mundo.